ang tagpo sa Gethsemane. Atin po muna na ang himay-himayin. Pag sinabing himay-himayin, iisa-isayin po natin. So, sa talatang 36, dumating si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. So, sinabi sa kanila, maupo kayo rito, samantalang ako'y pumupunta roon at nananalangin. Ano yung kahulugan ng Gethsemane? Ang salitang Gethsemane ay nagmula sa wikang Aramaic na nangangahulugan isaan ng langis o oil press. Ito ay isang halaman ng mga olibo. Ano po yung olibo? Yung ginagamit natin, olive oil. Yung hindi ko lang po na yung puno ng olibo. Ito isang halaman ng mga puno ng olibo sa paanan ng bundok ng mga olibo. Napakahalaga ng simbolismo nito kung paano ang mga olibo ay dinudurog at pinipisa upang magbunga ng mamahaling langis. Kaya pala mahal ang olive oil. Upang magbunga ng mamahaling langis, si Jesus din ay dadaan sa matinding pagpisa. Pagpisa ng lungkot, takot, at bigat ng kasalanan ng sanlibutan upang magbunga ng kaligtasan. Pangalawa po, ang paghahanap ng pribadong oras kasama ang Diyos. Sa pagsasabi ni Jesus na maupo kayo rito samantalang ako ay pupunta roon at mananalangin. Pinapakita ni Jesus yung ugali niya na humahanap siya ng tahimik na lugar kapag nakikipag-usap sa Ama. Sa gitna ng pinakamalaking krisis ng kanyang buhay, ang panalangin ang kanyang laging unang tugon at sandigan. Ang proteksyon at distansya. Pinati ni Jesus ang kanyang mga kasama. Iniwan niya yung 8 alagad sa unahan. Si Judas po ay hindi nakasama dito. Umalis na po siya para ito yung time na ipagkakalulo siya. At mamaya ay isasama niya ang 3. Sino po yung 3 alagad na yon? Si Pedro, si Santiago, at si Juan. Nang mas malalim sa halamanan, ipinakita nito, bagamat gusto niya na may kasama, may mga bahagi ang kanyang paghihirap na siya lamang ang Ama, na siya lamang at ang Ama ang tunay nagkakaroon ng unawaan. O to close, so, kailangan, nandun pa rin kay Jesus na gusto niya silang dalawa lang ni Lord, ni God ang magkasama. Itinuturo sa talatang ito na ang sandali na halimbawa po na tayo dumaan sa matinding pagsulong, stress, lalo na ngayong panahon, at takot sa kinabukasan, ang pinakamainam na Gethsemane o lugar na maaari nating puntahan ay ang lugar ng panalangin. Pinapaalala nito na pakikipag-usap sa Diyos ng tapat at pribado ang nagbibigay ng lakas bago harapin ang anumang ulos sa buhay. Ito naman po sa talata 37 hanggang 38 na kung saan kasama sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo na si Santiago at Juan.
doon ay nagsimula siyang malungkot at mabagabag ng gusto. Sinabi niya sa kanila, ang kaluluwa ko ay lubog na mahahapis, halos mamatay sa lungkot. Magpantay kayo rito at makipagpuyat sa amin. So meron po tayong tinatawag na inner circle o tatlong pinagkakatiwalaang alagad. Sino po ba yung tatlong pinagkakatiwalaang alagad? Si Pedro, Santiago, at Juan. Sila po yung pinakamalapit na kaibigan at alagad ni Jesus. Sila rin ang nakasama niya sa espesyal na tagpo, tulad ng Transfiguration, kung saan nakita nila ang kalwalhatian ni Jesus sa mundo. At noong binuhay niya ang anak ni Jairo, dinala sila ni Jesus ng mas malalim sa halamanan dahil sa oras na matinding krisis. Natural sa isang tao ang maghanap ng suporta mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Katulad din ng nangyayari sa atin. Pag hindi natin kaya yung problema kung dala-dala natin, mahanap tayo ng tao o mapagkakatiwalaan, mapagsasabihan o hihingi ng suggestion. Pangalawa po, ang matinding hapis at pagabag. Ginamit sa original na wikang Griego ang mga salitang naglalarawan ng malalim ng trauma, matinding pagkabalisa at panghihina sa loob o yung tinatawag na sorrowful and deeply distressed. Bakit ganito kaluba ang lungkot ni Jesus? Siguro po nararamdaman niya na parang malapit na siyang mawala. Malapit na siyang mawala sa bilang na yung araw na kasama niya yung kanyang mga mahal sa buhay. Ang mas mabigat ay ang espiritual na pasanin, ang katotohanan na sa mga susunod na oras, iaako niya ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan o sangkatauhan at mararanasan niya ang pansamantalang pagkadiwalay sa presensya ng kanyang Ama. Kaya po siya nagulungkot. Kasi pakiramdam niya, kutob niya, na malapit na yung araw na magkakahiwalay na sila ng kanyang mahal sa buhay. Pangatlo, halos mamatay sa lungkot. Ang pahayag na ito ni Jesus ay nagpapakita na ang kanyang nararamdamang bigat ay sagat sa takot. Kumbaga, to the highest level na. Yung lahat ng kasalanan ng mundo, siya na yung may kasalanan. Kaya, then, ang pahayag ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang nararamdamang bigat, sagat-sagarin sa antas na ito na kitili ang buhay ng isang ordinaryong tao dahil sa hindi ng stress at pagbighati. Pang-apat, ang hiling na makipagpuyat sa akin. Ang salitang pakikipagpuyat o kick-watch, ito ay hindi lamang nangangahulugan upang matulong. So pag sinabing pakikipagpuyat, ito isang pakikipag-usap para sa espiritual na pakikiramay at pagiging alerto. Nais ni Jesus na samahan siya ng kanyang mga kaibigan sa panalangin at labanan ang espiritual na kadiliman na bumabalot sa oras na yun. Ano po yung aral na makikita o mahalo natin dito sa talata
38. Normal ang nararamdamang bigat. Ipinapakita ni Jesus na ang pagkabagabag, lungkot, takot, sa harap ng matinding pagsubok ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya, kundi bahagi ng pagiging tao. Kahit ang anak ng Diyos ay nakakaramdam nito. Huwag mag-isa sa oras ng krisis. Nang maghihirap ang kalooban ni Jesus, hindi niya kinubli ang kanyang nararamdaman. Ibinabahagi niya ito sa kanyang mga tapat na kaibigan. At humihingi siya ng kasama. Nagtuturo siya sa atin ng kahalagaan ng komunidad at tapat na mga kasama sa buhay. Sa talata 39, na babasa dito, pinapakita na bigay siya ng distansya, hindi man humingin, kundi tumayo siya. Nandito siya sa harapan, nandun yung mga kasama niya sa magduming likod. Ama ko, kung maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. So, una po, lumayo ng kaunti at magpatira. Ano po ba yung pagpapatira? Ang paglayo ni Jesus ng kaunti sa kanyang mga alagad ay nagpapakita na bagaman kailangan niya ng suporta o kailangan natin ng suporta ng kapwa, may mga laban sa buhay na tayo at ang Diyos lamang ang dapat magharap. Ang pagpapatirapan o yung pagdapa sa lupa habang nakasugsog ang ating mukha ay ang pinakamababang posisyon ng katawan sa pananalapi. Ipinapakita nito ang kanyang sagad, saring pagpapakumbaba, matinding hapis at lubos na paggalang sa Ama sa gitna ng kanyang matinding krisis. Pangalawa, Ama ko, kung maaari ay lumampas sa akin ang sarong na ito. Sa kabila ng bigat ng kanyang dinaranas, hindi nawala ang kanyang malapit na relasyon sa Ama. Tinawag niya itong na may buong pagtitiwala. Ang saro na tinatawag ko ay yung takap o yung kanis. Tama po. Sa lumang tipan, ang saro ay madalas na sumasakisag sa puot ng Diyos laban sa kasalanan. Ang hiling ni Jesus na lumampas ito kung maaari ay hindi dahil sa tao na pisikal, kundi dahil alam niyang bilang isang banal at walang kasalanan anak, kailangan isakripisyo ang kanyang sarili upang inumin ang saro ng puot ng Diyos para sa kasalanan ng buong mundo. Ito ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang misyon. Pangatlo, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig ko. Ito yung rurong ng panalangin ni Jesus. Dito, nagtagpo ang dalawang kalooban at ang kanyang kaloobang bilang tao. Nalikas na umiiwas sa hirap at kamatayan. At ang kalooban ng Diyos, ang plano ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Sa pagsasabi nito, kusang isinuho na ni Jesus
ang kanyang sariling kagustuhan. Mas pinili niya ang masunod ang dakilang plano ng Ama kaysa sa kanyang sariling kaligtasan at kaginhawaan. Ito po yung tunay na panalangin. Diba, ang tamang panalangin po, di po ba yung, Lord, kung ano po yung kaloob mo, nawa, hindi yung nananalangin tayo na, Lord, bigyan mo ko nito. Lord, kailangan ko nito. Lord, gusto ko nito. O bakit, Lord? Wala pa yung hinihingi ko. Hindi ko dapat. Kung mananalangin tayo, isipin, alam ni Lord kung ano yung makakabuti sa atin. Hindi yung binigay mo Lord. Hindi po dapat yun. Dapat, yun yung pinakasinasabing thy will be done. Kung ano yung nakakabuti. Katapatan ng Diyos, okay na nasabihin natin kay Lord na yung totoong nararamdaman natin, yung takot natin, yung kahilingan at hiling na sana maiba ang sitwasyon. Ngunit sa huli, ang pinakamalaking tanda ng pananampalataya ay ang pagtitiwala na mas mabuti ang plano ng Diyos kaysa sa sarili nating plano. Sa Talata 40-41, anong hindi ba kayo maaaring makipagpuyat? Kahit isang oras, magpupuyat kayo at mananalangin upang huwag kayong madaog ng tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, natapwat, mahina ang laman. So, unahin muna natin yung mga salitang ang kabiguang makipagpuyat kahit isang oras. Hinarap ni Jesus si Pedro. Nang siya ay bumalik, bakit Pedro? Dahil bago sila pumunta sa Getsemani, mayabang na ipinangako ni Pedro na handa siyang mamatay kasama ni Jesus. At hindi niya ito itatagpuan. Ang tanong ni Jesus, hindi ba kayo maaaring makipagpuyat sa akin kahit isang oras lang? Ito yung banayad at seryosong paalala no, kung saan maliit na bagay lamang, hinihingi isang oras. Parang ginagawa natin pag nagsisimba tayo, sa oras lang. Hindi pa magawa yung iba. Hindi madami yung ginagawa. Kailangan mo kumayo para may makain kami. Ang babala, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaog ng tukso. Ipinapakita ni Jesus ang depensa laban sa tukso. Ang pagpupuyat o watching, pagiging alerto at pananalangin ay magkasama. Ang tuksong tinutukoy dito ay hindi isang basta antong, kundi yung tukso na iwanan, ipagwa, o mawala ng pananampalataya kay Jesus. Upang kapag nagsimula na siyang diretsuhin nasaktan, alam ni Jesus na yung krisis na darating ay yayanin sa kanilang pananampalataya. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, tatapwat mahina ang laman. Ito ang pinakatanyag na prinsipyo sa Biblia tungkol sa kalikasan ng tao. Ang Espiritu ay may ibig, or the Spirit is willing. Ang ating kaloobang espiritual, ang ating mga intensyon, at ang ating puso ay gustong gumawa ng mabuti. Sumunod sa Diyos,
at manatiling tapat. Mahina ang laman, dito pa. Mahina ang laman, the flesh is weak. Ang ating physical na katawan, emosyon, at makataong kalikasan ay madaling mapagod, matakot, at madala sa ginhawa o kompromiso. Ang mabuting intensyon ay hindi sapat. Gusto sana ni Pedro na manatiling tapat, ngunit ang mabuting hangarin ay nabibigo. Walang disiplina sa panalangin. Kailangan natin ng lakas mula sa Diyos upang mapagtagumpayan ang kahinaan ng laman. So, spiritual na pagiging alerto, ang buhay ng Kristiyano ay may kaaway, may mga pagsubok. Kung tayo ay natutulog sa spiritual na aspeto, walang panalangin, walang pagbabasa sa salita ng Diyos. So kaya nga po tayo pag nananalangin, ano po yung ating sinusunod? Yung acronyms na ACTS, A-C-T-S. Talata 4:42, Ama ko, kung hindi maaring lumampas ang sarong na ito na hindi ko inuman, mangyari nawa ang iyong kalooban. So, ang pagbabago ng tono ng panalangin. Pansinin natin yung malaking pagkakaiba ng kanyang salita. Sa unang panalangin, yung kanina po, yung talata 39, kung maaari ay lumampas sa akin ang sarong na ito, may paghahanap ng ibang paraan kung posible. Pag tayo naman po nanalangin, Lord, baka pwede naman. Pero sa pangalawang panalangin, kung hindi maaaring lumampas sa sarong na ito, mangyari nawa ang iyong kalooban. So, dito na pumasok yung salita o thy will be done talaga. Kung ano yung talagang kaloob mo, Lord, buong puso mo natin tapos. Dito, alam ni Jesus na ang sagot ng Ama, walang ibang paraan upang iligtas ang sangkatauhan, kundi ang inumin niya ang saro ng pagdurusa. Ang panalangin niya ay hindi na pakiusap. Hindi siya nakikiusap. Kasi sinabi na ni Jesus, thy will be done. Kundi isang pagpapahayag ng kahandaan na harapin ito. Na hindi ko inuman. So, dito naman po, ang metafora ng pag-inom sa saro ay nangangahulugan ng ganap na pagtanggap sa tandaan o parusa. Hindi lang basta tititigan o hahawakan ang saro. Iinumin niya ito hanggang sa huling patak. Ibig sabihin, handa niyang iisip ang buong bigat ng parusa ng kasalanan, ang magupit, ang hiya, ang pako, at ang kamatayan. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Ito yung mismong linyang itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ama namin, sa Ama namin. Na makikita sa Mateo 6:10. Sa Getsemani, sinabuhay ni Jesus ang sarili niyang turo. Ipinakita niya ang pinakamataas na pananampalataya ay ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kahit na ang kapalit ay yung sarili mong buhay at kaginhawaan. Ano po? Thank you.